May tanong naman tayo dito, ayan o, at nga mag-comment kayo dito kung ano yung masasabi nyo. Sabi ni Manhid Palagi, grabe ng apelido to, Manhid Palagi, ayan o. Sabi niya, pero sir, pwede bang mag-SG muna bago mag-training? Sir, kasi kulang po ang budget pangkuha ng lisensya. Saka na mag-training if sapat na ang pera pangkuha ng lisensya. Tanong ko lang po, sir, sana mapansin. Napansin natin yung comment mo, pero eto nga mga kapatid, no? Ilang busy natin binablog ito. Ultimo nga yung palakad ang lisensya is bawal, pero maraming gumagawa nun. Yung pa kayang walang lisensya. Pero ganito lang kasimple mga kapatid. Merong agency na nagpapatraining sila ng mga security guard. Sagot nila ang gastos. Pag ikaw ay naka-duty na, yun ay kakaltasin sa iyo. Yun po yung sagot natin, pero meron pa tayong isang tanong. Pagsamahin na natin tong dalawang tanong na ito dahil pareho lang naman sila ng ibig sabihin. Pero ganoon pa man, at bago natin patuloy yung ating video, please paki-subscribe naman at sa Kuya Isko Official at syempre sa ating isang channel, Gwapong Biyahero TV, at yung aking Facebook account, Charles Francisco, na kung saan 19,000 followers na. Maraming salamat po sa mga nag-follow sa ating Facebook account na yan. At yun na nga yung tanong ni Manhid Palagi na kung saan pwede raw ba nga mag-duty muna bago mag-security. Hindi pwede kapatid, yun yung sagot dyan. Pero kung gagawin nyo or may gumagawa nyan, nasa inyo po yun. Sabi nga nila, pwedeng gawin, pero wag ka lang magpahuli. So ito naman yung isang tanong, no? Halos magkapareho lang ito ng tanong, no? At pareho ang sagot dito sa mga tanong na ito. Galing naman ito kay Cisneros at ito'y pating Pampanga siguro ito. Kasi ang tanong niya, ito, Sir, bakit po dito sa Pampanga nakakapasok kahit walang lisensya at training, tapos walang alam talaga? Ayan po yung sinasabi ni Romel Cisneros. At sa Pampanga area nga daw, merong mga naka-duty or nag-duty na walang lisensya at wala talagang alam. So ayan po mga kaibigan, no? Sige, kayo na nga mag-comment kung anong masasabi nyo sa mga ganyan, kung okay lang ba yan or hindi. Pero ganun pa man, base sa batas or sa ating panuntunan dito sa PNP Susya, no, ay dapat ang security guard is naka-duty, dapat meron siyang lisensya. At syempre, yan ay dapat legit na lisensya. Ikaw ay nag-training ka. At yan ay pinaghirapan mo bago ka nagkaroon para maipagmalaki mo na talagang ikaw ay tunay na security. Mataas ang ika nga, sabi nga nila, is mataas ang tingin sa'yo ng tao, at syempre mataas ang tingin mo sa sarili mo kasi nga trained security ka at professional security ka dahil trained ka at may lisensya ka. So ngayon, pag hindi ka kasi trained, is medyo hindi mo talaga alam at medyo kumbaga guilty ka sa sarili mo kasi hindi ka nag-training. So ganun pa man, sabi nga ng ibang mga comment sa ating mga ibang video is marami naman daw nagsimula na walang training pero natututo. Tama yun. So nag-uso kasi yung mga non-appearance or palakad, pero ganun pa man yung mga natutunan sa aktual, okay naman din yun. Kaya lang hindi talaga ganun ka, kumbaga ka pulido yung kaniyang pagka-security kasi nga maraming kulang doon. Maraming wala kasi nga sa security marami tayong dapat inaalam. So maraming subject ang security. Yung customer service, napaka-importante yung customer service na yan. Hindi lang 11GO, karamihan ang sinasabi palagi 11GO, wala na, lumang tugtugin na yung 11GO na yan. So sabi nga nila maraming nag-duty pero hindi naman alam yung 11GO kasi nga kung na-perform mo naman ng husto kahit di mo alam ang 11GO, ayos na yun kasi yun din naman yung nasa 11GO. Kasi nga kung recite ang pag-uusapan, hindi na uso yun. Na panoorin niyo yung mga vlog ko sa nag-operation ako yung nag-interview. Hindi yun uso sa akin yung pag hindi ka pumasa sa 11GO, hindi ka papasa. Hindi yun uso kasi kailangan ikaw ay kumbaga nakakapaggawa ng maayos sa trabaho mo. Kasi kung alam mo nga ang 11GO pero pagdating sa actual, bugok ka naman. So wala rin siya, di ba? So kailangan alam mo talaga. So kailangan nag-training ka talaga kasi nga para mas alam mo yung mga gagawin mo. Maliban sa training, may mga schooling pa, may mga pagtuturo pa, may mga seminar pa na tinatawag. Kaya nga pag may mga seminar na patawag, mag-attend tayo. So ganun pa man, dito nga sa mga sagot natin dito sa mga tanong na ito or sa comment na ito ay hindi talaga pwede mag-duty yung security na walang lisensya. So ganun pa man, sabi nga nila, hindi pwede. Pero
pumupwede kasi maraming gumagawa nito na kung saan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan dito, kahit sa NCR, dito sa Maynila, may gumagawa nito. Mayroong nagjo-duty na walang lisensya. Pero sabi nga is pwede. Yung hindi pwede, nagpupwede kasi. Pero wag lang magpahuli kasi pag kayo ay nahuli, dyan na kayo. Iyak na dito. Hingi ng tulong doon, hingi ng tulong dito. Kasi nga bakit? Lalo na kung may dala kayong firearms, kayo ay naka-duty at wala kayong lisensya, hindi lang multa ang abutin ninyo, kundi kulong ka kapatid, kulong ka kaibigan. Yun yung tatandaan natin. Kaya hindi basta-basta. Kaya nga, at napakahalaga nung mayroon kang alam at nag-training ka kasi alam mo yung mga batas-batas. Napakaraming nagko-comment sa aking video. Dito sa mga video ko, kitang-kita talaga na napakamaraming walang alam talaga sa mga sagot. So yun yung mga ESG na kailangan matuto. So ang problema pa, imbis matuto sila dito sa mga sinasabi natin, dahil ito'y experience ng halos 20, kulang-kulang 30 years sa security. Tapos hindi kayo maniniwala, actual itong natutunan, hindi lang ito vlog-vlog. So natutunan natin ito actual scenario, experience, totoong mga nangyari, no? Kaya pinapaliwanag natin sa inyo at sinishare natin sa inyo. Pero maraming taliwas ang utak. Kaya pasensya na kayo sa mga taliwas ang utak niyan. Pag nahuli kayo at natsimpuhan kayo, iyak-iyak kayo, nga kayo, iyak-iyak kayo. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Kasi kung sino yung nagbibigay sa inyo ng kalaman at magandang pagtuturo at dapat nyo lang naman pakinggan at unawain at gawin at sundin ay hindi yung iba nambabas pa. O sige, wala namang problema sa mambabas dyan wala namang problema, pero kayo ang may problema dyan kasi pag nahuli kayo, nga kayo. So anong gagawin nyo? Hingi tulong ng ganito. Kasi actually, hindi lang basta problema yan. Pag nahuli ka, hindi lang basta multa yan, may mga kaakibat pa, may kulong pa. Kaya malamang sa malamang, aywan ko sa inyo, imbis na hindi kayo magka-problema at makinig kayo sa mga nagtuturo, maraming nagtuturo about security. Kahit yung mga co-security, mga naka-uniform na security na nagbibigay ng idea, kailangan natin tanggapin yun, kailangan natin pakinggan, no? Maliban doon sa mga nagbablog ng kalukuhan, kasi may mga security na nagbablog ng mga kalukuhan, siyempre i-analyze nyo, huwag yung papakinggan kasi kalukuhan yun content lang yun, kumbaga kino-content nila yung mga kalukuhan. Tayo kasi dito is kung ano yung tama, yung mga itinuturo natin sa ating mga ka-59. Kaya nga dito sa kay Kuya Isko Official, kung ayaw nyo hindi, is kung makinig kayo, ilagay nyo sa inyong isipan at puso, matututo kayo dito. Ngayon, pag nakinig kayo dito sa akin, punta kayo ng susya, ipagtanong ninyo na tama ba itong mga ganitong instruction, tama ba yung mga ganitong narinig ko. At syempre, sa sistema kasi is merong nagbabago yan mula noon hanggang ngayon, unti-unting nagbabago yan, pero hindi yan nagbabawas at hindi nawawala, kundi nagdadagdag na mga polisiya or mga policy. Kaya nung wala noon, ngayon mayroon na. So yung ngayong mayroon na, sa susunod yan mayroon uli. So pero hindi nawawala yung batas na yan. Kasi nga kumbaga, pag ginawang batas na yun, hindi na siya naalis. Pero nagkakaroon uli, nadadagdagan uli. Minsan, natatabunan na yung mga nasa una. Kaya akala natin wala na. Pero pag nagkasala ka at may nangyari, nababalikan yung batas na yun, matatalo ka. Kasi nga bakit batas yun na itinatag. At yun na nga, may nangyari ngayon, kahit sabihin natin na tabunan na yun, bagong batas na ito ngayon, may bagong batas na, pero itong nagawa mo is saklaw ng batas na gawa noon, yari ka pa rin. Kaya sa ating mga ka-59, ingat tayo. So mayroong mga nagko-comment at abangan ninyo mga ka-59 kasi marami tayong comment na sasagutin. Napakaganda ng mga comment dito na aking sasagutin. Kaya abangan ninyo yan, napakaganda. So abangan ninyo, mamaya baka comment nyo na ang ating sasagutin sa ating mga susunod na video. At abangan ninyo, baka pangalan nyo na ang aking babanggitin. So shout out po sa Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nakakapanood sa ating vlog. At naway kung kayo ay mag-comment, sabihin nyo kung saang lugar kayo para malaman natin kung saan na nakaabot ang mga video natin na ito. At pag nakita nyo ako kung saan man, kalabitin nyo ako. At syempre baka meron ako may abot sa inyo kahit sticker man lang. So yan po ng mga kaibigan, mga ka-59. So maraming salamat muli sa inyo, Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV. At syempre yung ating Facebook, Charles Francisco. Suportahan po natin ang ating channel at
naway maunlad yung ating channel dahil sa susunod na mga video or sa mga susunod nating gagawin, pwede tayo magbigay ng konting tulong sa ating mga ka-59. Kahit mga kagamitan lang sa ating mga ka-59 na talagang walang-wala. So yan, shoutout po kasi maraming ka-59 na naghihirap din. So shoutout po sa lahat at mabuhay po kay Isko Official at syempre sa ating bayan. Samahan na natin si gwapong biyahero.